yung concern din ni Mr. Marvel Buena, yun daw pong libreng sakay na ginagawa ngayon sa Maynila because narinig naman po natin na plano rin yung pagbibigay ng libreng sakay nationwide pero up until now po, wala daw nakikipag-coordinate sa mga jeepney operators para dun sa mga ibang locations. Ano po yung plano natin dito? Opo, alinsunod din po sa utos din po ni Secretary Banoy po. Kami po sa LTFRB, pina-finalize na po namin ngayon. Yung mga ruta po, mga ruta na pag-iimplementahan ng libreng sakay, taking into considerations po yung budget na nakaalat po para dito. Sa ngayon po kasi ang budget, ang sabi nga, ang nakaalat po dito ay 1 bilyon. So, tinitignan po natin yung high density para po para mauna yung mga high density routes. Tapos sabi naman po ni Secretary Banoy Lopez, siya po ay magre-request ng additional budget po para po maipagpatuloy at parami ang libreng sakay po na under DOTR program. High density routes, so ipaprioritize po ba natin yung dito rin sa Metro Manila, yung mga Cebu, ganyan, yung mga matatao? Yes po. Oo. Yes And, po, yung yes po. go ahead, sir. Yes po. Yung pong mga malalaking daan tulad ng Commonwealth, Marcos Highway, QAV, Zapote Road, Rizal Avenue, yan po tinitignan po natin yung mga nagbumabiyahe po diyan at ang gusto nga po na ang pinapaaral nga po ni Secretary Banoy po sa amin is yung meron pong maging koneksyon sa MRT para po pagka hindi na po kailangan biyahe yung ating mga kababayan dahil ang MRT naman po ay meron na rin naman pong 50% discount na ini-implement. Pero sino po yung plano natin na kontratahin para po maging bahagi ng libreng sakay? Yun din pong mga jeepney operators natin, yung mga grupo rin ng jeepney. Lahat po naman ay kino-consider po, Ma'am Maricel. Ayun na nga lang po, dahil sa limited budget as of now, tinitignan po natin kung saan po natin uunahin na high density po. And how soon natin planong simulan ito pong libreng sakay nationwide? As early as next week po, after Holy Week po, mapafinalize na naman po namin yung ruta. We will submit it to DOTR, then we will immediately implement. Ang sabi naman po ni Secretary Banoy, we will immediately implement after Holy Week. I understand, pina-finalize pa po natin yung guidelines, but at least may idea na po ba tayo kung like how much yung pwedeng makuha ng per unit o per driver dito po sa libreng sakay? Kasi yung sa Manila, 3,000 pesos a day. Although alam natin, maliit pa rin yun. Dito po sa LTFRB, ano po ang napag-usapan? Yun din po, isa rin po yan sa pina-finalize, Ma'am Maricel. Kasi dati po, kung matatandaan nyo, dati naman pong may libreng sakay ang DOTR LTFRB at ang pinabayad nga po sa mga operators doon ay per kilometer po. I think kung jeep ka, nasa 50 plus po, tapos pagbus 87. Tinitignan po natin, mukhang hindi na po kasi magiging tapat yun sa taas po ng gasolina. Kaya tinireview po natin ano po yung amount na pwede na ibabayad po natin sa mga kakasama sa programa na hindi naman po sila talo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.